Ikaw, nani magal bakit na si pag-meeting lang sa papi mana natin. Ako bukas! Mahintay na kasi, lakatan, bukas ang baboy, ikaw bugi, ikaw hapan-bukang. Hindi mo ko na yung talipay, para. Asin kita ibong kawin, asin kita ibong asan. Pamaghating na yun. Sana nga kilipa mo ilalo, ikaw ito gamukatan ako nangyari, kaya ito matapang asan na yun. Lalong-lalo, asin kita diyan anak, bilang ganito pa mo, kahit ulungan mo kaya, pamanapat, jadi mo hindi baboy. At halaman lalim. At kita ipanganak yung pangangkupa mo. Dahil asay mo limbas yun, maghanting. Diyan mo kayo mampat na biyaya. At lara bisita ko yung uhay. Iba't bayan. Bisita na yun, iba't bayan. Bilang kita bilang nakuri kang kuha lalo. Di halalo, ipibisita la. Para ilang kanong matandaan niya dati ng kultura. Ya mulan mamuangan yung anak iba't bayan. At lari, maghanting kay, ikay burak, ikay burak, ikay laman na tayo magkakaralitin, hapan bugi, hapan bukang, hindi ko na naman lubante. Sa mga serya ng ebolusyon na lumipas sa sangkatauhan, tayo bilang mga umaangkop na nilalang ay kusang sumabay sa mga pagbabago. Ang salitang ebolusyon ay maraming kahulugan. Ang mga katutubo ay may kanya-kanyang paniniwala, kultura, wika, kaugalian, at kadalasan makikita mo sila sa kanilang panlabas na anyo. Ang kanilang pangangaso ay bahagi ng kung bakit sila naging bukod tangi. Sabay-sabay nating danasin ang kultura ng mga ita at sabay-sabay nating idiskubre muli ang pangangaso at pamumuhay nila bilang ita sa probinsya ng Tarlac. Ang pamumuhay dito ay para sa akin, ako ay sa edad kong ito, tahimik, masaya, napapaganda pa rin ang pamumuhay natin dito. Dahil sa nakikita natin, sagana tayo sa mga prutas. Ginagamit pa rin po yung kultura na pagsasayaw, ganyan, hindi na alis po yung pinapakita pa rin po talaga. Lalo na yung mga kasuotan din, nandiyan pa rin po, kasama yan. Bago sila maghunting, nagpipreparado po sila kung ano ang dapat gawin para maging maganda yung paghuli nila o pagkuha ng kanilang minimiting kung paghunting, ay dinadampo nila yan sa ritual na. Dahil mga lalaking katutubo ang nangangaso sa mga tribo, ang kanilang mga asawa naman ang naghahanda ng kanilang mga gamit bago sila pumasok sa kagubatan. Bago mangaso ang mga katutubo, humihingi sila ng pabor galing sa anito na tinatawag din nilang apong malyari. Pinaniniwalaan nila itong tagabantay ng kagubatan na bigyan sila ng makakain kapalit ng kanilang ihahandog sa bundok. Ito ang pinakasagrado nilang ritual bago mangaso. Ang alay ng mga maganshi ay naglalaman ng nilagang baboy, sabaw ng baboy at malagkit na kanin. Sa abiling naman ay puting alak, tabako at itlog. Ito ang simbolo ng pagdarasal nila sa paghingi ng biyaya sa gubat bago sila mangaso. Dia tiganain, okay naman. Terus tiganain, ayos din. Halalangan. Ati, paman ako yan manok. Manok, buhay baboy. Baboy lali. Ati kapaintunan namin. Babo. Teknik kuhat siya. Kanawa ako yung matuka ka na bulong. Kaya kung amaling manok. Oke, mag-urong kayo nito. Teknik na yun, basta mag-hunting. Teknik na yun, basta nakita na manok, nakita na baboy, nakita na kalaban na yun, no hunting yung lagay, ana labay maling, ako labay maling ni bici.
anak. Hati anak ko, hati manggajag ko, yung kultura, iyay manggabalaglang kultura. Kultura ng pamanabat, kanda, manabat kay, kultura na, pamanabat, pamagdagaw, kultura, dagaw. Ako si Johnny Basilio, isang katutubong abiling na nakatira dito sa Sitio San Pedro, Barangay Iba, San Jose, Tarlac. Sa kasalukuyan ay halos sumasabay na kami sa mga bagong henerasyon at hindi naman namin iiwan yung mga kinaugalian noong unang panahon. Yung mga paano namin ito. Kaya lang ito, hindi pa nagawa. Nung nagturo ako sa TRP, yan o, ganyan yung nangyari. Kasi ang daming mga bata gumamit sa Boy Scout to eh. O Boy Scout. Ikinwento ni Indigenous People Mandatory Representative o IPMR, Johnny Basilio, na ang mga materyales na kanilang pana noon ay gawa lamang sa maninipis na piraso ng kawayan at pukyutan o tinatawag nating beeswax. Ngunit dahil ito ay marupok, diniskartehan ni Sir Johnny ang lubid na ito. Sa makikitang pana, ang lubid nito ay gawa sa fan belt ng motorsiklo at ang mga bala naman nito ay dating gawa lang sa kawayan. Iba-iba ang gamit ng kada dulo ng mga balang ito. Ang ibang bala ay mayroong mga pangil na ginagamit sa mga malalaking huli at ang iba naman ay diretso lamang na patusok na ginagamit naman sa mga ibon o isda. Mawag ka na dito, magluwag ka na dyan. Pagka bambuyan, Ang sariling gawang baril naman ni Sir Johnny ay binubuo lamang ng pinagtagpi-tagping piyesa ng motorsiklo. Ngunit ang bala nito ay rehistradong binili galing sa patag. Mas mainam daw ang pangangaso kapag baril ang gamit niya. Kailan po kayo nagsimulang gumamit ng ganyang baril? mga baril natin ganyan. Opo. Nitong mga panahon na nakuha, may mga kaibigan na tayong mga tagapatag, mga nasa 70s, 60s siguro. Dahil sa pagiging aktibo ni Sir Johnny at pagiging mulat niya sa mga aktibidad sa baba, naihalin tulad niya ang ibang mga teknik ng pangangaso sa galaw ng mga sundalo na ibabahagi niya sa mga batang katutubo ang iilan sa mga estratehiya ng mga sundalo kapag sila ay nasa bundok. Makikita natin si Jimboy at si Pulano na naglalatag ng isang trap para manghuli ng bayawak na minsan nakakahuli rin ng unggoy. Kumuha sila ng nababaluktot na kahoy para masiguro ang makukuha nilang bayawak. Sa edad na 14 at 15 ay nadidiskartehan na nila ang kanilang pagkain sa panahon na sila ay sasabak sa gubat kasama ang mga mangangasong katutubo. Ang trap nila ay gawa sa maliliit na piraso ng kawayan at isang goma na nakapagitna sa aparato. Tumusok sila ng iilang mga kawayan para pagtibayin ang trap na ito. At sa maikling panahon, ay sila naman ang magtuturo sa mga batang katutubo ng mga paraan ng pangangaso ng mga ita. Iba't iba ang diskarte ng mga katutubo sa pangangaso ng baboy damo. Sa mga pagkakataong naobserbahan na nila ang kanilang silain, maaari silang magbalat kayo sa putik na binabahayan ng kanilang tira. Maaari rin silang maghintay malapit sa tubig upang makursunada ang baboy damo. Pagdating naman sa panguhuli ng mga ibon, ang pinakagamit nilang teknik ay ang paggaya sa mga huni ng sisiw upang puntahan sila ng mga inahing ibon. O kaya naman ay gumamit ng kawayan bilang isang pito na makakagaya rin sa tunog ng ibang ibon.
Isa sa mga pinahahalagahang tradisyon ng ating mga kapatid na katutubo pagkatapos nilang mangaso ay ang dagaw. Ang dagaw ay ang sayaw ng pasasalamat sa mga nagbabantay sa kagubatan dahil sa huli nila. Maaaring masagana man ang pangangaso nila o matumal, lubos pa rin ang pasasalamat na binibigay nila sa kanilang anito. Kapag naman may huli silang usa o baboy damo, isa sa mga tradisyon ng katutubo ay ipamigay ito sa loob ng kanilang komunidad, habang ang mga ngipin naman nito ay gagawing parang medalya ng tagumpay. Nakadepende ang hati ng karne sa partisipasyon, kung eto man ay mapana sa mata o sa puso, at pwesto ng katutubo sa gobyerno ng kanilang tribo. Ako po si Johannes Daximbol, Administrative Officer ng Tarlac Provincial Tourism Office. Yung experiences ko with the Maganchi tribe, napakaganda at napakadami ng learnings doon sa Maganchi tribe kasi they showed us how they would typically hunt for fish and other water-based na creatures. Nang aming makapanayam si Sir Dax, kanyang nailathala na siya ay nakagawa ng libro dahil sa kanyang pakikisalamuha sa mga Eita Abiling at naranasan niya kung paano gumawa ng pana na siyang pangunahing gamit ng mga katutubo sa kanilang pangangaso. Natuklasan din niya kung paano ang tradisyonal na paggawa nito at kung paano ito unti-unting nagbabago, umunlad at sumabay sa makabagong panahon. Dagdag pa niya na may mga kultura ang mga katutubo na tuluyan nang nawala at mga kulturang patuloy pa ring pinagyayaman hanggang ngayon. Yung culture kasi, evolving siya, no? Katulad ng maraming bagay. Is it dying? Feeling ko hindi naman siya. Yung isang diskarte doon was to invite all the IPMRs, yung Indigenous Peoples Mandatory Representative of each town na may IPMR, no? So yun, yung pinaka-importante talaga, kailangan involved sila sa decision making. Whether we admit it or not, the introduction of the capitalist economics, no, yung konsepto ng kapitalista, no, it changed the way Aita perceive their hunting practices. Ibig sabihin, dahil na-expose sila dun sa mga capitalist na konsepto o pananaw, yung kanilang tingin dun sa kanilang hunting practices, which is vital sa kanilang kultura, sa kanilang identity, sa kanilang sustenance, no, nagbabago din. For example, dati ang konsepto nila ng hunting marahil, no, ay merong significance sa kanilang kultura, no? Maaaring bahagi rin 'yon ng kanilang consumption, no? Sa ngayon, although hindi lahat, no, may mga nag-hunt na din para ibenta. Ang tanong, can we blame them? The answer is no, no? It's because in the first place, we introduced them the monetary system and other commodities, no? We created them other commodities na hindi naman nila nakikita na commodity before. You know, culture is dynamic. It is living, no? It constantly change, no? Kahit na anong gawin natin, subject siya for alterations. Iba na ang konsepto nila ng hanap buhay. Kung dati sapat ang hunting, pwedeng ngayon sa iba, pwedeng hindi na for them, no? Pwedeng dati pwede yung hunting, ngayon hindi na applicable. It's because of the colonialist inspired education that was imposed to these communities. Sometimes tayong mga advocates, meron tayong tendency na we want them to preserve, to stay the way they are right now, no? Parang ganyan lang kayo, sayang yung kultura nyo. But we have to understand as advocates, no, it is not us, hindi tayo ang magsasabi kung dapat ba nilang i-embrace or i-resist yung change, no? Narito ang Tarlac State University
upang magbigay ng kakaunting kaalaman tungkol sa mga aita ng Tarlac. Sa panahon ng pakikiisa namin sa mga kapatid nating katutubo, ang tanging pangaral na iniwan nila sa amin, aalagaan ka ng kalikasan kung ito ay aalagaan mo rin. Ang pakikiisa sa kagubatan ay isa sa mga natatanging prinsipyo ng bawat katutubo. Ang kanilang bukod tanging mga paraan ng pangangaso ay iilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang paninirahan nila sa melting pot ng gitnang Luzon. Isa sila sa mga kayamanan ng kultura ng Tarlac at dapat natin silang pangalagaan at suportahan. Yung initial plan talaga namin ng mga researchers sa documentary na to ay para buhayan or bigyang parang focus yung mga tribo. Pero nung na-experience namin firsthand yung kultura ng tribo Abiling at saka ng tribo Maganchi, na-realize namin kung gaano kayaman talaga yung kultura nila at mga tradisyon na hindi masyadong napapansin o hindi alam ng mga tao. Katulad namin bago pumunta sa documentary na to. Ang natutunan ko dito sa documentary namin, kung pagkukumpara ko ang Aita Maganchi at ang Aita Abiling, ang natutunan namin mga mag-aaral sa Aita Maganchi ay kung gaano kahalaga ang pangangaso sa spiritual nilang mga pangangailangan. At ang natutunan ko naman sa Abiling, kung gaano ka-importante ang pangangaso sa pampisikal nilang mga pangangailangan. Nakita namin kung paano mag-alay sa Aita Maganchi ang mga katutubo doon at tunay ngang kinakausap nila ang kalikasan para mabigyan sila ng mga hayop na kanilang makakain. Sa ginawa naming documentary, ang natutunan ko ay ang ibang klase nila sa larangan ng pagluluto. Kung makikita kasi sa Kapatagan, ang gamit natin ay kaldero, kawali, at kung ano-ano pa. Pero pagdating dito sa kanila, kahit wala silang kasangkapan, makakita lang sila ng kung kawayan, mga dahon, ay nagagamit nila ito upang makagawa ng mga bagay na pwede nilang paglagyan ng makakain. At napansin ko rin, 'di ba, pag sinasabi sa Kapatagan kasi pag sinasabi nila na, "Uy, yung mga Aita, ganito yung mga ugali niyan, ganito." Pero kasi pag nandito ka na, nakasalamuha mo na sila, iba kasi yung feeling at alam mo yun, parang, hala, hindi totoo at gawa-gawa lamang naman yung mga nasasabi nila sa patag. Iba pa rin talaga pag naranasan mong mismong ikaw. O yun nga, ang aking natutunan dito sa aming documentary, gaano sila ka-creative dito when it comes na gumawa sila ng trap using kawayan, string, tapos ang papakita nila na yung kukuha sila ng halaman para ma-hide nila yung trap na hindi makikita ng kanilang mga tinatrap. And as you can see naman doon sa isang video na yung barrel na ginawa nila is gawa sa tube ng wave. Tapos yung nila, mga spring galing sa mga ibang parte ng sasakyan. Yung isang string ng ng bow nila is pump belt ng truck, which is napaka creative way nilang gawin yun. Hindi nila naisip na kumuha ng mga ibang gamit galing sa baba. Nag-isip pa rin sila kung paano nila magagawa ng paraan yung mga gagamitin nila pang hunting and gathering.